pangkaraniwan lang. Sa ganoon po ay mayroon silang pag-iingat habang sila'y ating pinapanalangin. Ngayong umaga po ay ating pa rin hong tatalakayin at nandito rin po tayo sa ikatlong linggo na kung saan ang ating aralin sa importance of obedience. Kung saan, the importance of obedience. Tunay nga na napag-usapan natin sa nakaraang linggo kung papaano yung ating tinalakay na ang pagsunod ay mayroong bunga ng katotohanan o genuine repentance sa buhay ng ating bilang ating isang mananampalataya na kung saan kapag ikaw ay mayroong obedience na puso o ang iyong pagsunod ay buong buo, ito po ang katiyakan na ikaw ay mayroong genuine repentance kagaya ni Zacchaeus. Kaya nga po sa umagang ito, ating pong babasahin ngayon ang ating teksto dito sa Matthew chapter 7 verse 24 and 27. Anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes in the torrents and the flood waters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it built on bedrock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish, like a person who builds a house on sand. When the rains and floods comes at the winds beat against the house, it will collapse with a mighty crash. Dito po mayroong dalawang pag-ambing na kung saan ang isang itinayo na ang pundasyon ay bato, dumating man ang bagyo at unos, hindi o siya natinag at nanatili pa rin nakatayo. Subalit, ang isang nakatayo sa buhaginan na kung saan na ito ay malambot ang pundasyon o mahina, ito ay nawala pagdating ng unos at bagyo. Kaya nga po, sa umagang ito, at dito makikita natin kung papaano iambing ang ating sarili sa ating pagsunod sa ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Bagamat, O Diyos, may nagbabantang masungit na panahon, subalit ikaw pa rin ang aming sinasamba at pinupuri sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat tunay nga, Panginoon, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ayahan mo po sa bawat isa, Panginoon, na magkaroon ng kapayapaan ng puso namin. Sa ganoon, O Diyos, abang kami po, Panginoon, ay nakikinig ng iyong salita, kami ay magkakaroon, Panginoon, ng unawa. At ayahan mo rin ang aming mga nanonood na sa online, Panginoon. Magbigay ka rin po ng kapayapaan sa kanila. Gitlalo, Panginoon, na sila'y manampalataya na ikaw ang tunay na Diyos na may kontrol ng lahat. Kaya naman, Panginoon, habang po kami, Panginoon, ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan, mayroon ka nang ginagawa sa aming mga buhay. O Diyos, magpala ka sa bawat isa sa aming kalagitnaan. At ang iyong banal na Espiritu ang siyang malayang kumilos sa bawat isa sa amin. Upang sa ganoon, Panginoon, ang kabuuan ng aming aralin, ito po ay pakinabang sa bawat makikinig. Wala ka pong lalampasan sa bawat isa, Panginoon, maging, O Diyos, ang mga nasa online. Maraming salamat po sa araw na ito. Ikaw po, Panginoon, ang aming sinasamba, pinupurian, at sa iyong mataas na pangalan, amin pong ibinabalik ang lahat ng papuri. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Amen. Dito po sa ating binasa, kung papaano ang isang tao na kung saan ay nagtayo ng isang bahay o ang gusali na sinasabi, ibig sabihin, sabi nga ng ating binasa, bagamat ang isang tao na kung saan anyone to listen to my teaching and follow it is wise. Ang sino mang nakikinig sa aking salita, ito ay isang taong matalino. Sapagkat katulad ng isang tao na kung saan ito ay nagtayo ng isang bahay sa solid rock o sa isang bato na kung saan na ang tinutukoy sa ating pananampalataya na bato ang ating Panginoong Yesus na siya ang batong panulukan. Amen. Kaya maging ang ating pananampalataya,
kung ito po ay ating iangkla sa ating Panginoong Yesus, anuman ang ating haharapin, hindi tayo matitinag. Anuman ang ating pagsubok sa ating buhay, nananatili pa rin tayo na tayo ay mayroong malakas na pananampalataya at matatag na pamumuhay bilang isang Kristiyano. Subalit, kung ikaw ay kagaya ng isang nagtayo, ng isang pundasyon na kung saan na ikaw ay nagbigay ng isang pagtitiwala sa mahinang pundasyon, abay, sigurado, kapag dumating ang panahon na mayroong kang problema, ikaw ay tatahog at ikaw ay siguradong mawawala sa isang focus o bagay na iyong inaharap. Kundi lamang po yun, disaster ang iyong kainatnan sa iyong mga buhay. Sapagkat tunay nga, ang bagay na ito ay isang pagpapakilala na kung saan na inahambing ang isang tao na nakinig ka nga, hindi mo ipinamuhay, ibig sabihin, hindi ka sumunod at tiyak kapaamakan ang iyong matatamo. Kaya dito, kung ikaw ay nakikinig o mga salita na kung saan na ito ay iyong tinatanggap sa araw-araw, sa pagbabasa mo o doon sa bagay na kung saan na ninanais ng Diyos na ikaw ay sumunod sa Kanya at hindi ka sumusunod, ibig sabihin, ikaw daw ay isang taong mangmang. O sasabihin, ikaw ay isang taong bobo. Ang sabi nga. Kaya, alam niyo po, si Pablo, kung papaano ang kanyang pagsunod ay matagumpay, buong buhay niya ay kanyang ipinagkakaloob at pinapaubaya sa ninanais ng Panginoon. Kaya naman siya ay nagiging matatag sa kanyang buhay. Sapagkat tunay nga ang isang tao na kung saan kapag pinahubaya mo ang lahat kay Kristo, wala ka nang alalahanin pa sa iyong buhay. Sigurado, ang iyong ninanasa na ikaw ay magkaroon ng isang malago na pananampalataya sa Diyos, ibigay mo ng todo ang iyong pananampalataya sa Kanya, kapatid, upang sa ganon mawala ang iyong alalahanin. Sapagkat kapag ikaw ay puno ng alalahanin at duda, tiyak, hindi ka magtatagumpay bilang isang Kristiyano. Sabi nga, when the rains and the floods comes and winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. Ibig sabihin, nawala ng tuluyan o nawala ng lubusan. Kaya kapatid, saan ka ba rito? Sa umagang ito, pwede mong iambing ang iyong pananampalataya sa dalawang binasa natin sa ating teksto. Ikaw ba ay wise o ikaw ay foolish? Sabi nga ng ating binasa sa ating teksto. No matter how many scriptures you read or sermons you listen to, you will never grow spiritually without obeying and applying God's words in your life. Kahit na minaster mo pa ito, kung hindi ka naman sumusunod, kahit na ang buong Biblia, 10 beses mo nang pinagmamalaki na ito'y nabasa mo at balik-balik at hindi mo pinamumuhay kung ano ang salita ng Diyos, wala ring silbi. Dahig ka pa ng isang tao na nagbasa ng Biblia na 2 verse at ipinamuhay at nabago ang kanyang pagkatao at kinakitaan siya na siya ay sumusunod ayon sa kanyang nabasa sa salita ng Diyos. Hindi dito paramihan ng alam, kundi kailangan po dito yung katotohanan na i-apply natin kung ano ang ating natutunan. Hindi patandahan o yung sasabihin mo na kung 72 years na ang church at ako ngayon ay almost 50 years na dito, hindi mo makukuha ron kung hindi mo pinamumuhay ang salita ng Diyos. Kaya nga po, alam nyo, yung ibang tao, sabi ko nga, yung ibang tao, akala nila sa Biblia, kaya hindi sila nakakasunod ng mahigi, kung minsan, ginagawa lang ang Biblia na ito ay ideya. Ang mga nakasulat sa Biblia ay gagawin nilang ideya. Ay, ito, maganda ito, i-apply ko sa buhay ko. Kaya walang nababago. Pero kung ang turing mo sa salita ng Diyos ay command, utos, lahat ng nababasa mo ngayon ay ina-absorb ng iyong pansarili at ito ay may aplikasyon. Sapagkat ito'y utos ng Diyos. Kaya, kung ikaw ngayon, ang turing mo sa Biblia kung minsan ay ideya,
hindi ka lalago sa iyong pananampalataya. Mula sa araw na ito, iisipin mo, ang salita ng Diyos ay utos ng Diyos. At ito'y command at hindi idea. Amen. Sa ganoon po, mabago ang ating kaisipan. Kasi maraming mga Kristiyanong ganoon. Kapag may problema, magbubukas siya ng Biblia, doon sa ninanais na, dito mariresolve ang aking problema. Dito, nangangailangan ako ng malaking pananalapi. At alam ko, lalago ako rito. Buhat sa kayamanang hindi maubos sa langit, ako ay kanyang pagpapalain. Ideya lang. Pero kung ang salita ng Diyos ay gawin mo na utos sa iyo ito, 2 verse lang ang basahin mo at i-apply mo sa buhay mo at ikaw ay susunod, tiyak mababago ang buhay mo. Ito po ang katotohanan. Kaya naman, sa atin, sa umagang ito, obedience leads to the spiritual growth because obedience invites the Holy Spirit to work in us. Dito po, kailangan na kung saan ang pagsunod ay inaanyaya ang banal na Espiritu na kumilos sa atin. Kapag hindi mo in-acknowledge ang banal na Espiritu, kahit anong basa mo sa Biblia o sa banal na salita ng Diyos, parang istorya lang yan o parang karaniwan na aklat na binabasa mo, walang pumapasok. At kahit kaano karami ang binasa mo, wala pa ring ideya na pumapasok sa iyo o wala kang naiintindihan sa inuutos ng Diyos sa iyo. Kaya nga, kung nasa sa iyo ang banal na Espiritu, siya ang great teacher. Amen. Marami ang mga matatalinong teacher, subalit kaiba pa rin ang ating guro na ang banal na Espiritu sapagkat mismo ang banal na Espiritu ang siyang kumakatawan sa ating Diyos at tandaan po natin, ito ay isang persona na kung saan. Therefore, ang banal na Espiritu ay Diyos. Amen. Tinuturuan niya tayo. Dito sa John chapter 14 verse 26, but the advocate of the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So, makikita po natin dito kung papaano, kung hindi ka nagbabasa at kung hindi mo tinuturing na kuman ang salita ng Diyos, paano ka i-remind ngayon ng Diyos o ng banal na Espiritu? Walang i-remind sa iyo. Therefore, kapag ikaw ay nagbasa, isaulo mo at ilagay mo sa iyong puso, and then, kung ikaw ay nanghihina, kung ikaw ay may problema, i-remind ng banal na Espiritu sa iyo ito. Therefore, makakakuha ka ngayon ng kalakasan sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos sapagkat ginagabayan ka niya at ikaw ay kanyang pinapalakas. Kaya nga po, wag po nating ayahan na mag-grieve ang banal na Espiritu. Nag-grieve ang banal na Espiritu kung minsan, alam mo na ito ay masama at mayroon ng conviction, pilit mo pa rin ginagawa. Ibig sabihin, ito ay napipighati. Namimighati ang banal na Espiritu kapag ganon ang ginagawa natin. Sapagkat ang pighati ng banal na Espiritu na kung saan na tayo ay templo ng banal na Espiritu pagkatapos mayroong mga bagay na kung saan kapag ginagawa natin ito, mayroong kumbiksyon ng banal na Espiritu, pero pinipilit pa rin natin ginagawa. Hindi yung kagustuhan ng ating Panginoon ang ating sinusunod at nagigrieve po ang banal na Espiritu. Namimighati. Kaya ikaw ay napapahamak kadalasan. At iba naman ang quench. Yung quench ng banal na Espiritu na kung saan na ito ay may gustong ipagawa, subalit hindi mo ginagawa. Therefore, pinipigilan mo ang banal na Espiritu. Kaya magkaiba po yung grieve at quench. Yung quench na kung saan kapag ang banal na Espiritu ay hindi mo sinunod doon sa kanyang sinasabi o doon sa kanyang panukala sa iyo bilang Kristiyano, ibig sabihin, pinipigilan mo ang gustong mangyari ng banal na Espiritu. Kung minsan, nakaupo ka sa isang lugar at sasabihin ng Holy Spirit, sabi niya, ayun o, nginitian ka ng tao. Sharean mo siya. Tapos, naiiya ako. Hindi ko pwedeng malapitan. Tapos yung gusto mo pero hindi mo magawa. Nakukwens ang Holy Spirit. Alam niyo po, kapag po gusto mong i-please ang banal na Espiritu o ang ating Panginoon, kung ano ang bulong niya sa iyo kapag ikaw ay sensitibo, gawin mo. Kaya nung
down. Ako po'y naglakad doon sa oval sa Clark. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, wag mo pong hayaan na matapos na ako ang 2 ikot na wala ka pang kaluluwa na ipinagkaloob sa akin. Patapos na po ako halos siguro sa pangalawa, yung point to point, nakaka-5 kilometro na ako. And then nakita ko yung mag-ina, isang ama, 2, ngumiti sa akin ang kanilang tatay. Ayun. O sabi ko, patapos na po kayo, pauwi na. Ay, hindi pa, sabi niya, kaya lang nagano. O sabi ko, sige po, bago po kayo umikot, pwede ubang akong bigyan nyo ng ilang minuto? Meron lang akong gustong ibigay sa inyo. Ipanalangin ko kayo at pagkatapos ay ipakilala mo ang Diyos sa kanila. Yun. Pagkakataon, nakatayo kami. Pero ang ginawa ko, una, pinanalangin ko sila, pagkatapos, mahal kayo ni Kristo, iingatan po niya kayo kung siya ay lagi ninyong i-acknowledge sa buhay ninyo. At anuman ang gawin ninyo sa buong mag-apo nito, siya po yung nahuna, tiyak sasamaan niya kayo. Mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Yesus. Pero bagamat nung nanalangin kami, nag-cross, walang problema yun. Yung iba kasi, may ngurus siya. Alam mo, kapag ginawa mo ang gustong mangyari ng Diyos, wala ka nang pakialam. Ang Diyos ang magpapalago, hindi ikaw. Hindi ikaw ang Diyos. Ginamit ka lang ng Diyos upang mabuksan ang kanyang kaisipan at ang kanyang espiritu ay mabuhay. Sa ganoon, siya ay magkakaroon ng interes at sa kanyang pagkakataon sa kanyang buhay, kung minsan, meron siyang mararanasan na muntik na silang madisgrasya at maaalala niya, hey, buti na lang na pinanalangin kami kanina ni Pastor. Ito ang pamamarahan ng Diyos. Kaya kung minsan, huwag nating i-grieve at i-quench ang Holy Spirit. Kung minsan kasi, kumukuha ka lagi ng tiyempo, Lord, bigyan mo po ako ng pagkakataon na kapag-share. Nasa sayo na yan, kapatid. Ayaw mo lang gamitin. Bakit? Hindi ko po alam kung paano mag-start. Kaya hindi mo alam kung paano mag-start, hindi mo sinasangguni sa banal na Espiritu ang gagawin mo. Subalit kung ikaw ay mayroong pamamaraan sa sarili mo at sa pamamaraan ng banal na Espiritu, tiyak, iyan po ay magsasang-ayon at madali mong magawa. Amen. Hindi ka man mahihiya at walang hassle. Kaya tandaan po natin, matagal na tayong Kristiyano at ang hinahanap sa atin ng Panginoon ay kaluluwa na dadalhin natin sa kanyang harapan, na tayo ang kanyang gagamitin. Sapagkat ang lahat na nangyayari sa kasalukuyan, kung ito ay ihambing mo sa mga nakarahan, grabe ngayon, grabe ang nangyayari. Nakikita po natin, bagamat ang ating Panginoon, sabi nga ng ating Diyos ay hindi na niya lulusawin o ilulubog ang mundo, pero para sa akin, naniniwala ako, nagre-reset ang Diyos sa bansang Pilipinas. Kung papaano nung si Noah, noong sila ay punong-puno ng kasamaan, ay kanyang itong nilinis at upang sa ganon, mag-umpisa muli ang mundo sa ninanais ng Diyos. At dito sa bansang Pilipinas, mahal niyang Pilipinas, ngayon nire-reset ng Panginoon ang bansang Pilipinas ayon sa baha na nangyayari. Subalit, kinakailangan na ito ay magkaroon ng knowledge, wisdom ang bawat Pilipino, na mabuksan ng kanilang isip, magsisi at sumamba sa totoong Diyos, at sa ganoon, ang lahat ng salot, ang lahat ng nangyayari ay mawala sa ating bansang Pilipinas. Kasi ang Cebu, Sinulog Festival, pagkatapos yung kanilang Santo Niño, isasayaw. May lechon pa. Pero anong nangyayari? Sa palagay niyo hindi nagagalit ang Diyos. Galit na galit ang Diyos. Sapagkat sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga po, ipanalangin po natin ang ating mga kababayan. Mayroon tayong pasanin. Tayo'y ilaw at asin ng sanlibutan. Mayroon tayong bibig. Mayroon tayong tuhod. At mayroon tayong panahon na ilalaan sa ating mga kababayan. Sa ganoon, mabuksan ang kanilang mga kaisipan. Kaya sabi nga ho, there's a wondrous story in the book of Acts na kung saan na ito ay nangyari noong kapanaunan ho ni Pedro
how the Holy Spirit worked as to the apostles. Dito po pinakita ng kwento na kung saan na mayroong nangyari sa buhay ni na Pedro at ang kanyang mga kasama. Sabi nga, the Holy Spirit came to us to be our teachers and to remind us God's word over it's not automatic. Hindi po automatic yan. Kundi po, tandahan natin, we need to yield and to obey Him so that He can work in us. Kailangan po na tayo ay makisama o mag-participate sa ganoon, makapagtrabaho ng mahigi ang banal na Espiritu sa bawat tao na ninanais nating habutin. Amen. Hindi po tayo nakaupo o nanalangin lang na walang ginagawa, kundi kailangan meron pa rin tayong personal na partisipasyon sa ating buhay. Kaya nga, dito, itutuloy po natin, mayroong kwento ho rito kung papaano na ang nangyari dito sa Acts chapter 5, 27 to 32. Babasahin ho muna natin, pagkatapos ay ikukwento ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng background. The apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by high priests. We gave you strict order not to teach in this name, he said. Yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined that make us guilty of this man's blood. Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than human beings. The God of our ancestors raised Jesus from the dead, whom you killed by hanging Him on a cross. God exalted Him to His own right hand as Prince and Savior, that He might bring Israel to repentance, forgive their sins. We are witness of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. Ang nangyari po dito, kung papaano na pinagbabawalan sina Pedro ng Sanhedrin, na kung saan, minsan, sa dami ng ginagawa ng himala ng Diyos sa buhay ni na Pedro at ang kanyang mga kasamang apasal, everyday dumaragdag po ng 3,000 ang mga sumusunod sa kanila. So, sa dami ng dumaragdag na ganoon ng panahon na yon, siyempre sa dami, hindi nila ito lahat maserbisyuan ng mga apasal. Iilan lang sila. So, ang ginawa nila, yung may sakit, yung mga inaalian ng demonyo, nilinya o nilatag sa dadahanan ni Pedro upang sa ganoon, sa paglakad ni Pedro, kahit lang ang kanyang anino, sapagkat siya filled ng banal na Espiritu, sila ay gagaling. Ganon karami. So, dito po, nung gawin nila ito, nagselos ang mga nasa pamalahan na kung saan ang mga Sanhedrin, na kung saan sila ay nagselos, na kung saan sa bawat nakita nila, sila po ay pinasukan ng inggit. Kaya anong ginawa nila? Itong si Pedro, ikinulong sila. Ikinulong sila sa publikong kulungan. Subalit, hating gabi, pinalaya sila ng isang anghel na kung saan sila ho ay nilabas sa kulungan. Kaya yung mga Sanhedrin, yung mga elder ng Jerusalem, sila ay nag-meeting at nung tingnan nila ang jail, wala doon si Pedro at ang kanyang mga kasama. At sila ho ay nagulat ang kapitan. Ang sabi, paano nangyari ito? Nakapadlak ang bilangguan, subalit nakalabas itong mga nakakulong na si Pedro. Walang imposible, sapagkat sila ay filled ng banal na Espiritu. Ngayon, ang sabi ng anghel sa kanila, bumalik kayo doon sa Jerusalem, kayo'y mangaral. At nakita sila ng mga tao, sabi nila, yung pong kinulong ninyo, andon uli sila, bumalik sila sa templo, sila ay nangangaral. Pumunta ngayon ng mga sundalo na kung saan sila ay aarestuin at ang pag-aresto nila ay hindi naman isang radikal, kundi pasimple lang. Kasi aalamin nila, kapag hindi pasimple ang kanilang pag-aresto ay
inisip nilang napakaraming tao at sila babatuin. Baka ikamatay nila. Subalit, ang nangyari ho doon, ang sabi nga ng ating binasa dito, na kung papaano, di ba kayo ay aming pinagbawalan na mangaral sa pangalang Jesus? Bakit ninyo pinagpapatuloy ito? Ang sabi niya, ano ang sagot dito ni Pedro? We must obey God rather than human. Kanino kami susunod? Susunod kami sa Diyos kaysa tao, sabi niya. Bakit po nasabi ito ni Pedro, samantalang si Pedro, noong panahon na siya sumusunod sa Panginoon, ay mayroong kalayuan na distansya abang siya ay pasan-pasan ng krus at ipapako. Si Pedro na sunod-sunod na patagutago. Kaya kapag mayroong Kristiyano na pasunod-sunod na patagutago, dapat pangalan niya Pedro eh. Hindi lantaran eh. Yung sunod-sunod siya, silip-silip na gano'n. Kaya nung nakita siya ng babae, kasama ito, sabi niya. Hindi ko kilala yan. Hindi, ikaw ang kasama nila, kalagi. Hindi, 3 beses na siyang i-deny. Kaya, nung magtagpo ang mata ng ating Panginoon at ni Pedro, siya'y nagsisi. Dito po, pero dito makita mo, kapag ang isang tao ay filled ng banal na Espiritu, mayroon hong tapang yan. Nawawala yung hiya niya. Hindi po yung walang hiya sa lahat ng bagay, kundi ang sinasabi kong walang hiya rito, yung kahihiyan para sa Diyos na kung saan lahat ng kanyang ginagawa ay inuukol niya para sa ating Panginoon. Kaya nga, kapag ikaw, kapatid, ay filled ng banal na Espiritu, sigurado, ikaw ay masipag, hindi ka nagrereklamo, tiyak ikaw ay sumusunod sa ninanais ng Diyos sa iyo. Nasahin po natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Marami kung minsan, baka mayroon pa kayong question doon sa tongues. Ito po ay isang malaking controversial sa Biblia na kung saan pinag-uusapan yan. Subalit, tandahan po ninyo, ang tongues, kakaiba ito, kaya hindi naiintindihan ng diablo. Kaya kapag kayo may sakit, mag-tongues kayo, speaking in tongues. Nasain ninyo yon sapagkat kahit na ulit-ulit ang sinasabi ng inyong tongues, hindi naiintindihan ng demonyo yan. Sapagkat yan, maaaring yung sinasabi mo na sa iyong tongues na ulit-ulit, maaaring ang kahulugan yon ay, the Lord is holy, the Lord is holy, the Lord is holy, the Lord is holy. At kapag naririnig ng demonyo yan, siya ay nasisindak at natatakot. Nasahin po ninyo, huwag kayong matakot o makornian. Kung minsan nakakornian ang katabi niya eh. Halimbawa, siya ay nagtatang, siyandarabashi, karabaskandara, siyandarabashi. Tinitingnan niya ng gano'n. Hindi siya, kasi ano kaya sinasabi nito? Maging siya hindi naiintindihan. Yes, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Subalit, ang banal na Espiritu at ang Espiritu ng Diyos na na ibinigay sa iyo na Espiritu mo na sila ang nag-uugnayan at sila ang nag-uusap. Siya ay nagbibigay kapurihan sa kanyang manlilikha. Sige po. Nasain po natin ito. Huwag kayong kakornian at huwag kayong mahiya. Sapagkat ito ho ay isang pamamarahan na kung saan ito ay heavenly language, kagaya ng hallelujah. Say hallelujah! Hallelujah! Yan po ang mga salita na panlangit. Kaya kapatid, huwag ho ninyong ikahiya kung kayo ay nagtatangs, kahit sa sasakyan. Kahit kayo nakasakay sa sasakyan o ano pa man, magtangs kayo. Kapag may karamdaman ka, tiyak, maaalis yan. Kaysa iniisip mo ang karamdaman mo, kasakit na. Iba yung tangs na sinasabi mo, sumpa. Pero kapag ikaw ay nagtatangs, at sa heavenly language ang binabanggit mo, kapatid, iyan ay nakakaibsan at nagkakaroon ka ng healing. Healing ang pinagkakaloob ng Diyos. Amen? Kaya napakabuti po. Dito ho, makita ho natin, babalik ho tayo kay Pedro. At sa nangyari doon kina Pedro, nung marinig nila ito, ang lahat ng mga elder sa Jerusalem gusto nila patayin si Pedro. Subalit may isang tao na kumontra, si Gamaliel.
Si Gamaliel ay tagapagturo ng batas at iginagalang ng kabuhuan. Anong sabi ni Gamaliel doon sa kauli-uli? Sabi niya, alam ninyo, sabi niya, may Teudas na dumating, nagdala ng 400 na kaikayat na tao. Nagkagulo, pero pinatay si Teudas at hindi na nagpatuloy ang 400 na katao na sumusunod sa kanya sapagkat pansarili lang ang inangad niya. Meron na naman lumitaw na Udas. Si Udas naman, ang sabi niya, nung inire-restro ang tao, siya'y kumontra at sumusunod din ang mga tao. Pero nung pinatay si Udas, sabi niya, anong nangyari? Hindi rin nagpatuloy ang mga tao. Pero, sabi niya, ito ang suggest ko, ang sabi ni Gamaliel. Ayahan nyo yung taong yan na palayain nyo sila. Kasi, kung hindi sa Diyos ang kanilang ginagawa, magagaya rin yan na nangyari sa dalawa na hindi magpapatuloy. Subalit, kung kinokontra nyo yan pagkatapos ay sa Diyos ang kanilang ginagawa, parang ang Diyos ang nilalabanan nyo, ang sabi ni Gamaliel. Kasi natakot sila. Kaya, ano po ang ibig sabihin dito? Punong-puno po sila ng banal na Espiritu, kaya walang kinatatakutan si Pedro. Kaya maging ang kanyang anino ay nagpagaling ng may karamdaman. Kaya kapatid, kung ikaw ay mayroong kaisipan na kung saan na hindi ka papasukan ng banal na Espiritu, maling-mali ka. Sapagkat ang banal na Espiritu ay nasa sa atin na, ang sabi nga ni Pablo, hindi nyo ba alam ang templo ng iyong katawan na yan, ang templo ng banal na Espiritu. Therefore, huwag kayong matakot na maglayas, manalangin, at sa ganoon, kayo po ay magkaroon ng experience sa banal na Espiritu. Subukan lang ninyo. Pastor, pota po galing, mamapiyang lagnat, pota po, lalo yung... muna problema ito. Hindi problema ka rin ng Ginoo, sinunod ka. Amen. Sumunod po tayo sa mga apo, sa mga bayaw, kapatid, kapag sila may karamdaman, pag sinabi ng Holy Spirit, wag mo siyang i-quench, panalangin mo siya. Gawin mo upang sa ganoon may experience mo kung papaano ang pwersa o kapangyarihan ng banal na Espiritu na sumasayo. Tiyak mamamangha ka sapagkat ito'y ipaparanas ng Diyos. Amen. Huwag kayong matakot. Sabi nga, obedience invites the Holy Spirit to work in us. Siguradong siya ang magtatrabaho, hindi ikaw. Marami kasi yung pinanalangin ko, Pastor, na mamatay. Hindi mo problema yon. Ako nga, kapag gusto na nilang mamatay ang isang tao, tinatawag nila ako. Sino ang gustong papanalangin sa akin? Sabi nila, Pastor, sabi ni Elder Grace, Pastor, po kami isang kumabye. Pag-pray yun Pagtalikod ko, sasabihin niya, Pastor, ito po, may mayapa na yan. At least, nagawa ko ang pinagagawa ni Lord at ang kanilang pandinig na sila'y nakakilala sa Panginoon, iyon ang iniintay ng Diyos sapagkat bago man siya mamatay, makilala niya ng lubusan kung sino si Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Gawin po natin yon. Kung minsan hindi mo alam di sumunod ka, kahit hindi mo alam, sumunod ka. Sabi nga ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na namatay sa krus, kaya ang lahat ng bagay na ito'y nagagawa ko, ang sabi ni Pablo. Hindi na raw si Pablo ang nabubuhay sa kanyang sarili. At anong sabi niya? Baguhin ninyo ang inyong kaisipan. Huwag kayong makiayon sa mundong ito. Kinakailangan na mapalitan ang ating kaisipan upang sa ganon magawa at masunod natin ang ninanais ni Kristo sa buhay natin. Sapagkat ang ating kaisipan ay kalaban natin ang ating sarili. Madalas, ang ating sarili, kegyuan. May pinagyo kasi eminan mo na kay sarili, may megyo. Kaya nga po, lagi po nating i-invite sa banal na Espiritu sa buhay natin. Tiyak, ito ay makapagtatrabaho na maigi, kasabay na kung saan ang pagsunod mo sa ating Panginoon. Amen! Sabi nga ng ating binasa, we are witness of these things and so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him. Kung sino
ang nag-o-obey, yon ang pinagkakalooban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. The apostle obedience to God's unleashed the Holy Spirit power resulting in miracles and most remarkably, the transformation of many who came to believe in Jesus as their Messiah. Maraming naniwala dahil sa nangyaring iyon. Kaya in Philippians chapter 2, verse 12 and 13, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but not much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Dito po, bakit sinabi ni Pablo na kung saan ang sabi niya, continue to work your salvation with fear and trembling. Pinagtatrabuhan pala ang kaligtasan. Ang sinasabi pong work out your salvation dito, yung parang nag-exercise ka, kaya gusto kong lumaki ang aking braso, nag-workout ako. Yan. Kung gusto mong lumalim at lumakas ang iyong pananampalataya, i-workout mo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible ang inyong spiritual na buhay. Lalago. Ito po ang sinasabi. Bakit? Kasi nga, tayong lahat, tandaan po natin, nagagawa natin ang lahat ng bagay na ito sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at hindi sa ating sarili. At bawat isa sa atin, ang sabi nga, as you have always obeyed, not only in my presence, hindi lang sa akin na ako'y nandito, kaya kayo sumusunod, o sa aking paglaho ay susunod pa rin kayo, sabi ni Paul. Pero, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, you will and to act in order to fulfill His good purpose. Bakit? Kasi po, ikaw ay sumusunod, kaya ngayon, ang lahat ng ninanais ng Diyos, yung will niya ay nangyayari at nagkakaroon ka ngayon ng bunga. Amen. Yung bunga na kanyang inaanap na hindi nawawala, yan ang mga bunga na kung saan. Hindi lamang sa mga pamumuhay natin ng bunga, kundi kakitaan pa rin tayo ng bunga na hindi nawawala yung mga kaluluwa na pwede nating iatid sa paanan ng ating Panginoon. Our salvation grows as continually choose to obey God. Amen. Kailangan po na piliin natin na tayo ay makasunod sa ating Panginoon. Amen po ba? Kapag hindi mo pinili na ikaw ay sumunod, kapatid, maiiwan ka. Hindi ka sumusunod eh. Mayroon bang hindi sumusunod na napasama? Hindi, naiwan. Hindi sumusunod eh. Kaya kailangan na wag mong gawin na kapatid na hindi ka sumunod upang hindi ka maiwan. Mahiiwan ka sa rapture, sigurado. Kaya kung sumunod ka, sigurado, ikaw ay makakarating sa ninanais ng Diyos sa iyo. Amen. Dito po, and obedience leads to spiritual growth because obedience allows us to experience God's grace. Dito po, pinapahintulutan po ng ating Panginoon. Ang pagsunod ang pagsunod po ay isang bagay na kung saan nagpapaintulot sa atin na maranasan ang biyaya ng Diyos kapag tayo ay sumunod. Sabi nga, obedience allows us to experience God's grace. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. But the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. So dito, makikita mo kung papaano ang sinabi ni Pablo, but the grace of God, I am what I am. Ako nga ang sabi ni Pablo. And His grace to me was not without effect, no, I worked hard than all of them. So kung titingnan mo, nagmamayabang si Pablo. Mas masipag ako sa lahat na yan. Ako nga ang pinakamasipag na pastor dito sasabihin mo. Ako nga ang pinakamasipag na elder o pinakamasipag na miyembro rito Sila wala mang ginagawa. O sa mga musician, ako nga sila ang tamad-tamad So kapag gano'n ang kaisipan mo, kapatid, ang sarili mong iniisip mo, at hindi ka makakaranas ng biyaya ng Diyos. Sapagkat nagagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng biyaya lang ng ating Panginoon. Amen. Kasi
By grace alone. Yung nagagawa mong ikaw ay mabait, biyaya lang ng Diyos yan. Hindi, kasi dati masungit ako eh. Kaya nga dati masungit ka eh. Pero ngayon mabait ka. Bakit? Sa biyaya ng Diyos. At tandahan po natin, hindi po para sa ating sarili. Kasi kapag tayo nag-umpisa na ng wenta o tumingin sa ating sarili na naging self-righteous tayo o kaya'y makasarili, bagsak na yan sigurado sa harapan ng Panginoon. Ikaw ay 74. Babalik ka sa Kanya. 74 kasi, meron na ang points mag 75. Kahit ano pang gawin mo, 74 pa rin yan. At yan ay flat. At hindi ka pa rin papasa. Subalit kung ikaw ay sumunod sa ating Panginoon, na kung saan ang lahat ng iyong kagustuhan ay iyong pinahubaya sa ninanais ng Diyos, sigurado, ma-experience mo kung papaano ang karanasan na iyong mararanasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Paul poured harder than any other apostles. Yet, he knew it was only by God's grace that accomplished all his deed. Subalit, sa kauli-uli na ating binasa nung sinabi, yet not I, but the grace of God that was with me. Kaya ako nagagawa ang sobrang kasipagang yan dahil sa biyaya ng Diyos. Bakit sinabi ito ni Paul? Alam niyo po, si Paul, siya ang misyonary na napakaraming pinuntaang lugar. Nagpunta siya sa Asia Minor, nagpunta siya sa Europe, sa Middle East, Jerusalem, Turkey, Macedonia, Syria, Cyprus, sa kabuuan. Kung makikita nyo yung journey ni Paul, 4 times na binabalikan yan. Samantalang ang 12 apostle, sa Jerusalem lang sila. Subalit siya ay palabas ng Europa, papunta ng Middle East, Akaya, kung saan-saan siya pumunta. Nararanasan niya na siya ay mas-shipwreck, nararanasan niya siya ay agupitin, nararanasan niya na siya ay tambangan, na maging kapwa niya mga mananampalataya kung minsan siya ay gustong patayin. Subalit, ang sabi nga ni Pablo, nagagawa ko ang lahat ng ito dahil sa biyaya na ibinigay ni Kristo. Hindi niya pinagmalaki ang kanyang sarili. Siya ay nag-aral kay Gamaliel. Inubaran niya ang kanyang karunungan, inalis niya. Dahil sa biyaya ng Diyos, siya ay nakasunod. At dito, ito ang pinagmamayabang ni Paul na kung saan, yet not I, but the grace of God that was with me. Ito po ang kanyang sinabi. Kaya nga, he truly experienced the power of God's grace because he obeyed, fully convinced, even in the midst of the intense suffering and persecution. Buong buhay niya, kumbinsido siya na siya ay sumunod kay Kristo. Amen. Kaya, kailangan po, buong buhay natin, tayo ay kumbinsidong sumunod sa ating Panginoon. 2 Corinthians 12:9 and 10. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insult, in hardship, in persecutions, in difficulties, for when I'm weak, then I am strong. Amen. Kung kailan daw ba siya mahina, ay doon siya malakas. Ang tinutukoy dito ni Pablo, ang kanyang espiritu, ang siyang nangunguna at hindi ang kanyang sarili. Kaya kung minsan nagagawa natin ang mga bagay na gusto nating gawin, kung ang ating laman ay ating pinapatay, sabi nga ni Paul, I die daily. Pinapatay ko ang aking sarili sa araw-araw upang sa ganoon, ang sabi ni Paul, ako'y makasunod sa aking Panginoon, sa kanyang biyaya. Kailangan patayin natin ang ating sarili. Ang patayin na sinasabi yung stop. Yung kailangan po na mag-post tayo sa ating will. Kapag ganyan ang ating ginawa, ibig sabihin, pinatay natin ang ating sarili. At kaya nga, ang sabi nga, ang nabubuhay sa akin ay si Kristo na napako sa krus, na kung saan, hindi na ako, kundi ang aking Panginoon na tagatubos. Amen. Kanyama na po.
nung Kristo ing mabibiyeke ka. Sabi nga, if God is with us, who can be against us? Nung atsuing Diyos ke kaninong labang ke ka, alang manyambut. Amen. Kaya po, ibigay nating todo ang ating buhay. At kailangan na tayo'y mag-obey sapagkat ang partial obedience is disobedience pa rin. Kung mag-o-obey ka, i-obey mo ng buo at hindi yung partial lang. Gusto kong mag-obey na ibigay ko ang aking sarili, pero ito hindi hindi pwede yun. Konti na lang ano na lang ito may tawag yung mga ibang matatatanda dyan Ito na lang diversion ko diversion ito na lang diversion ko yung pagtataya na lang ng konting barya sa wedding, alisin mo pa. Diversion ko na lang ito sabi. Pero sabi niya, sinuko na niya ang kanyang sarili at ayaw niyang isuko yon. Bakit? Para sa ganon. Kasi 3:16 Alam mo kapatid, kung ang 3:16 na iyong binabanggit ay gawin mong tunay sa iyong buhay, John 3:16, na kung saan ipamuhay mo at kung alamin mo kung ano ang katotohanan at kung paano ka inibig ng Diyos ng buong pag-ibig. Subalit, kapag ikaw ay hindi nakinig, tiyak kapahamakan ang mangyayari sa iyo. So, isuko na nating lahat 100%. Amen! Malapit na dumating ang ating Panginoon. Amen! Di niyo po ba nararamdaman sa inyong sarili? Sabi nga ng salita ng Diyos, tandahan ninyo, sa uling panahon ng tao ay pasama ng pasama. Mahibigin sa salapi. At ang salapi ang kaaway ng Diyos. Maraming bagay na pagsasawaan, lahat pala ay pagsasawaan sa mundo. Pero isang bagay na pinaka-importante na hindi pagsawaan at mayroong isang bagay pa rin na pangalawa na hindi pagsawaan. Ang hindi pagsasawaan ay yung isang buhay na Kristiyano na kay Kristo, hindi ka magsasawa. Subalit, ang pangalawa, yung pera na hindi ka magsawa. Kaya anong sinabi ng Panginoon? 10 minutes na lang yan. Sa anong sinabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters, Mammon or God. Ibig sabihin, hindi ka makapagserbisyo ng dalawang Panginoon, pera o ang Diyos. Kasi lahat ng bagay ay walang imposible sa Diyos. Kaya ang kalaban ng Diyos ay pera. Sasabihin ng tao, walang imposible sa pera. Kaya ang sabi ng Diyos, pipili ka kung sino ang iyong Panginoon. Kaya tama nga ang salita niya. Sa uling panahon, pasama ng pasama ang mundo at ang tao ay magiging maibigin sa pera. Kaya anong sabi pa ng Hebrew? The love of money is the root of all evil. Tandaan po natin, kapatid, nasa panahon na tayo na papalapit ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay kailangang sumunod at ayahan natin na maranasan natin ang biyaya ng ating Panginoon sapagkat ito ang magbibigay kalakasan sa bawat isa sa atin. Dito sabi nga, Lord, pinanalangin ko ang sabi ni Pablo, alisin mo po, Panginoon, ang bagay na sagabal sa akin ito. Pero anong sagot ng ating Diyos, ng ating Panginoon? My grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Amen. Kapatid, may inaarap kang problema, sapat na ang biyaya ng Diyos para malampasan mo yan. Hallelujah! James 4:6, and He gives grace generously, as the Scripture says, God opposes the proud, but give grace to the humble. Dito po, kaya sabi nga, kapag ikaw ay nagsabi na rito, ay dahil sa akin, ang church ngayon ay dumarami. Aba, hindi ka ngayon isang tao na humble, kundi isang hambog. Alam mo po, kapag ganyan ang iyong kaisipan, ikaw ay hambog.
hindi ka humble. Kaya, anong sabi ng ating binasa? Sabi dito, He gives grace generously as the Scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Tandaan po natin, ang lahat ng nagmamataas ay ibinabagsak ng Diyos. Subalit, ang nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos. Kaya, wag mong sabihin at ipagmalaki kung ano ang iyong nagagawa, bagkus ang iyong sabihin in Luke 17:10, so you also, when you have done everything you were told to do, should say, anong sabi? We are unworthy servant, we love, ano pong sabi niya? Only done my duty. Ginawa ko lang ang nararapat sa aking Panginoon. Amen. Tandaan po natin, kapag mayroong accomplishment na maganda at kayo'y pinuri, glory to God. Ginawa ko yan para sa Panginoon sapagkat kailangan kong gawin. Ito ay bunga ng kanyang biyaya na sa akin. Amen. Huwag po tayong maging hambong sapagkat kayo ay ibabagsak ng Diyos. Kahit sa negosyo, huwag mong sabihin na ikaw ay matalino, kaya napapalago mo yan, kapatid. Kung aalisin ng kamay ng Diyos dyan, kahit milyon pa ang ilagay mo, bagsak pa rin yan. O kaya kisap mata, yan ay sunog. O kisap mata, yan ay lunod. Ganon ang mangyayari. Pero kapag ang kamay ng Diyos at siya ang umaalalay sa iyo sa malihit na alaga at ikaw ay napagkatiwalaan, lalaki ang alagang yan. Magiging able ka na kumita sapagkat nakita ng Diyos ang puso mo. Amen. Ganon po ang ating Panginoon. Sa kanyang biyaya, ikaw ay kanyang pagpapalain. Kaya ang sabi nga niya kay Paul, sapat na yan, Paul, na ang biyaya ko ang nagbibigay ng kalakasan sa iyo. Therefore, kapag kayo ay mayroong problema, sapat na ang biyaya ng Diyos na kakayanin ko ito. Sapagkat alam ko, pangako niya, hindi ako iiwanan hanggang sa dulo ng mundo. Pangako po ng Panginoon yan. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya, obedience allow us to experience God's grace. Sabi nga dito, disobedience is rooted in a pride, while obedience is reflect humility before the Lord, and it is in humility that we receive more of His grace. Amen. Dito, last, kasi tinataningan na ako eh. Obedience leads to spiritual growth because obedience helps us to know Jesus more deeply. Amen. Dito po makikita natin in 2 Peter chapter 3 verse 17 and 18. Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. Sandali. Bakit mayroong nakalagay dito ang sabi niya? Be on your guard so that you may not be carried away but the error of the lawless and fall from your secure position. So, ang binabanggit ko dito, kaligtasan. Amen. Sabi ng iba, hindi na nawawala ang kaligtasan. Pero ang abilin ni Pablo, mag-ingat kayo sa mga walang batas na pagsunod. Lumayo kayo sa mga taong yan. Baka kayo ay mawalan ng kaligtasan. Mawala ang inyong kaligtasan. Ang sabi ni Pablo, mag-ingat kayo, baka kayo matangay. Magandang magsalita ang mga yan. Yung sinasabi nila ay napaka-komportable at hindi ka na mapapagod. Basta ako, save ako sapagkat ang sabi ng Biblia. If you are saved, always save. Kahit anong gawin mo. Kasi may soberenya lang ng Panginoon yan. Ginagamit po nila na ang sovereign ng Panginoon na siyang yes, hindi natin kinokontra yon na tayong taga-Calvary. Subalit, ang ating Diyos, alalahanin po natin, siya ay just. Ibig mong sabihin, siya ay gumagawa ng masama, sasabihin niyang Kristiyano. Ngayon, ikaw naman na nagpatuloy, na ikaw ay umiwas sa biyaya ng Diyos, ikaw ay nagpapakabuti. Ngayon, sa harapan ng Diyos, pareho ba kayong aatulan na kayo ay pareho papasok sa langit? Aba, parang ang justice ay wala sa Diyos. Amen.
Pero ginagawa ng mga tao yan. Ginagawa ng mga ibang pastor yan na sinasabi nila. Kaya wag po kayong patangay sa mga pananalita. Tingnan ninyong maigi. Ito ba'y akma doon sa nakasulat sa Biblia? Ito ba ay tama ang kahulugan? O merong mga bagay na kung saan na gustong iparating sa iyo upang ikaw ay matangay at hindi sumama sa kanyang ginagawa na kung saan ingin mo ang banal na Espiritu. Nagabayin ka, sa ganoon ay maunawaan mo. Sa ganoon, sigurado ikaw ay magkakaroon ng isang kaisipan na kagaya ng pagkaalam ng isang Kristiyano na tunay na kilala mo ang ating Panginoon. Amen. Kasi nga, obedience helps us to know Jesus more deeply, yung malalim na pagkaunawa. Kaya kapatid, this verse reminds us that we can remain secure by girding ourselves and growing in the grace and knowledge of our Lord, Savior, Jesus Christ. We can experience more of God's grace when we obey Him. Kung tayo ay may pagsunod lagi sa Kanya, at tandaan po natin, wag nating ayahan na ang ating pagsunod ay hati, kundi buhong-buho sa buhay natin. Gaano man ito kahirap, hindi mo man naiintindihan, sumunod ka pa rin sa Panginoon. At sa dulo nun, mayroon kang mararanasan at sigurado na alam mo, kagagawan ng aking Panginoon ito, kaya ako ay nagtagumpay. Doon nakikilala mong lubusan ang iyong dakilang Diyos na tagapagligtas. John 8:31-32, to the Jew we had believed Him, Jesus said, if you hold my teaching, you are really my disciples. Then, you will know the truth, and the truth will set you free. Paano ka lalaya sa katotohanan? Ang katotohanan, kahit anong gawin mo, baligtarin mo yan, baluktutin mo yan, hindi pa rin mawawala sa katotohanan. Sabi nga ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one can come to Father except through me, ang sabi ng ating Panginoon. Knowing Jesus in your life, deeply, na kung saan, na ito ay maranasan mo sa buhay mo, kapatid. There is power in the name of Jesus. Amen. Makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Kapag kilala mo ang ating Panginoon, banggitin mo lang ang kanyang pangalan, tiyak magre-rema na sa buhay mo yan. Yung mga taong hindi nakakakilala sa ating Panginoon, laging binabanggit ang Isus. Ibang Isus ang kanilang binabanggit sapagkat hindi ito nagkakaroon ng epekto at wala silang pakundangan na gagamitin ang pangalang Isus sapagkat sila ay mayroon ng kalos sa puso. Kalyo na lang, sapak ng kalyo, ala nung darandaman, a conviction. Pero tayo, kapag binanggit mo ang pangalang Isus, nagre-rema sa buhay mo, taglay mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dama mo ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat malalim ang iyong pagkakakilala sa ating Panginoong Yesus. Amen. Ito po ang kakaiba sa mga taong hindi genuine. Yung kanilang, umisan pa nga, sila ay, Pexman, tutu. Maraming sinasabi. Subalit, ang isang malalim na may pananampalataya at pagkakakilala sa ating Panginoon, sapat na sabihin niyang, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay totoo, at ang Diyos ang siyang tunay na Panginoon at tagapagligtas, ang ngalan niya ay Jesucristo. Amen. So, John chapter 14 verse 23, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and will come to them and make our home with them. Dito po sabi niya, we will come to them and make our home with them. Kung nasa bahay natin ang ating Panginoong Yesus, nasa pamamahay mo si Kristo, bilang isang templo ng banal na Espiritu, ay nasa sayo si Kristo. Therefore, kakitaan ka sigurado ng liwanag at asin ng lipunan ito. Sabi nga niya, nasa bahay. Isipin mo kung nasa bahay mo ang ating Panginoon. Iisipin mo yung presensya niya, pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Biyaya ni Kristo ay nananatili sa bahay mo sapagkat inaccept mo
na ang ating Panginoon ay namamayani at siya ay nakatira sa pamamahay mo kasama ng iyong pamilya. Wala ka pong inaalala. Wala kang iniintindi. At ang dama mo ay walang anumang bagay na pwedeng tumalab sa iyo sapagkat ang kapayapaang nasa sa iyo ay nanggagaling kay Kristo. Kaya nga, sabi ko ng ating binasang verse, ang sabi niya, but grow in the grace. Sana, sabi nga dito, and we will come to them and make our own with them. Jesus replied, sabi niya, anyone who loves will obey my teaching. Kapag sinusunod mo ang salita ng Diyos at ang kanyang turo, at ikaw ay nakakasunod sa Ama, at ang Diyos ay sumasayo, at ang Diyos, ang presensya ng Diyos ay nanatili sa tahanan mo o maging sa iyong katauhan, sapagkat yan ay templo ng banal na Espiritu. Amen? We can obey without loving, but sabi nga dito, we can obey without loving, but impossible to love without obeying. John 14:23, Jesus replied, anyone who loves will not obey my teaching. My Father will love them and we will come to them and makes our home with them. Kapatid, tandaan po natin, tayo po ay gustong makasama ng ating Panginoon. Kaya ang pangako niya, kung tayo ay mag-obey, hindi niya tayo iwanan at sasamaan niya tayo kahit anong panahon at anong oras. In 1 John 2, chapter 3:5, ang sabi, and we can be sure that we know Him if we obey His commandments. Nakakasiguro ka na kilala mo si Kristo kung ikaw ay sumusunod sa Kanyang utos. Sapagkat, if someone claims, I know God but doesn't obey commandments, the person is a liar. Sinungaling ka. Niloloko mo ang iyong sarili. Bobo ka. Ayan. Ang sabi niya. At ang sabi ba, and is not living in the truth, but those who obey God's word truly show how completely they love Him. That is how we know we are in a living in Him. Tayo'y nabubuhay para kay Kristo. Ang sabi nga ni Pablo, ako ngayon ay nabubuhay, hindi sa aking sarili, kundi nabubuhay kay Kristo. Amen. Kaya nga po, napakasarap po na tayo ay makakakilala ng lubusan sa ating Panginoon. Siya ang ating kasapatan. Daig pa ang isang milyonaryo. Daig pa ang isang bilyonaryo. At daig pa ang isang kontraktor. Kasi magulo ang buhay ng kontraktor ngayon, although meron silang trilyon. Pero, wala ka mang thousands? Meron ka lang hundreds, kapatid? Sa oras na ito, kung si Kristo ay kilalang kilala mo, sapat na si Kristo sa buhay mo. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sapat na siya. Kaya, kailangan po na sa bawat isa sa atin, nasain po natin na makilala nating lubusan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Obedience is a key of growing in God's grace and knowledge and to developing a deeper trust and understanding of Him. Tandahan po natin, obedience is key, growing God's grace and knowledge and to developing a deeper trust and understanding of Him. Mag-review po tayo. Obedience leads us to spiritual growth. Obedience invites the Holy Spirit to work in us. Obedience allows us to experience God's grace. And obedience helps us to know Jesus more deeply. In Colossians chapter 2, verse 6-7, and now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then, your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thanksgiving. Kapatid, ang gawin mo, mag-ugat ka. Ang sabi nga, roots grow down into Him. Kikita niyo po ang isang alaman na kapag ang kanyang ugat malalim at malalaki,
kahit sadyain mo man na alisin yan, mahihirapan ka. So, ang sabi nga ng ating binasa, then your faith will grow strong in the truth you were taught. You must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him. Wag na wag ho ninyong ayahan na kayo ay manlamig at hindi magbigay ng panahon sa pagsunod sa ating Diyos. Sapagkat tunay nga, ang lahat ng ito ay matatamo natin kung tayo laging sumusunod sa Kanya. Let us continue to obey the Lord that we may grow spiritually and bear good fruits for His glory. Disobedience leads to spiritual death, but obedience brings life and fruitfulness. Tandaan po natin, ang obedience ay magdadala ng masaganang buhay, buhay na kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Kaya, sana po, meron tayong natutunan sa umagang ito bilang pagsunod upang ang ating spiritual growth ay patuloy pa rin maglago sa buhay pagkakristyano ng bawat isa. Kaya tayo po ngayon ay tatanggap ng banal na hapunan. Bawat isa po ay kukuha ng elemento at